So, bali mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Yung una, yung knowledge. Sabi nga dun sa ano, yung unang katangian na meron ng Diyos at meron din tayo, yung knowledge. So, sabi dito, sa Job chapter 37 verse 16, alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay, tunay at ganap ang kanyang kaalaman. So yung knowledge ng Diyos, kung paano niya nagawa yung ulap, hindi natin kayang isipin yun eh. Pero yung knowledge na meron na ibinigay din sa tao, for example na lang yung Bluetooth, paano nila yan nagawa ng paraan, na hindi wala kang nakikita, pero naipapasa yung files. So matindi rin yung knowledge ng tao na ibinigay sa tao. Matindi rin. Kagaya na lang nung bukod sa Bluetooth, meron pang isa pa eh. Yung internet natin eh. Paano, sabi nila meron daw yung parang radiation na kung saan lumulusot. Yung sa cellphone natin na biglang papasok doon. Sabi ko, bakit hindi na naisip ng tao yun? Yung ganun kaalaman. So ang Diyos nga ay naibigay sa atin yung knowledge na yun. Sabi nga naalala ko yung sinabi ni Ernie Baron. Lumalabas na naman yung sino yung magkakaedad. Kasi sa panahon ni Ernie Baron, sabi niya doon, kung walang knowledge, walang power. Yung mga kabataan na hindi kilala sa ibig sabihin, parang ganun na tayo katanda. Maano natin, kasi parang 90s pa yun, di ba? 99. Doon siya kasikatan niya yun eh. Kuya Kim yung kilala nila ngayon. Si Kuya Kim na eh. So yun nga, na meron din tayo nitong knowledge. Yung pangalawa, yung wisdom. Sabi naman sa Jeremiah 51:15, sabi dito, ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. So dito pinapakita sa Jeremiah yung karunungan or wisdom ng Diyos kung paano isinaayos yung pagsasaayos nun. Kasi kung babasahin lang natin yung Genesis, parang ang simple lang eh. Pero kung i-imaginein talaga natin kung paano ginawa ng Diyos to, hindi natin maisip eh kung paano niya ginawa. Yung katawan nga lang ng tao, ang daming mga nakalagay dito na hindi natin maisip eh, kahit yung utak natin eh. Paano siya, parang computer siya na pag na-installan ng yun yung bilib niya eh. Yung conscious at subconscious eh. Hindi natin maisip paano nangyayari yun. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam nun. At yung wisdom na ito, meron din tayo nito. Kagaya nga nung sinasabi ko nung nakaraan na topic natin, yung Friday ata yun, na hindi ko lubos maisip yung 1 John 1, unang Juan at chapter 2 verse 2 ata yun, na parang gusto ko na siyang tanggalin. Pero buti lang sa biyaya ng Panginoon, merong ibinigay ang Diyos ng wisdom. Naalala ko yung proseso ng hermeneutics, paano siya ginagawa. So yun yung mga karunungan at karunungan na pinagkakalooban sa parang sinabi dun kay James, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya kung sino yung kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. At nagbibigay talaga siya. So yung naman, yung knowledge at wisdom, at ito pa isa sa pumasok sa isip ko, sabi, ano yung pagkakaiba nito? Ano yung difference nila? Yung knowledge at wisdom. Iniisip ko itong mabuti kasi kung titingnan natin yung parang magkapareho lang siya eh. Hindi naman siya nagkakalayo eh. Pero sabi nga doon nung ang una kong pinagtanungan, yung mismong gumawa ng outline. Sabi ko sa kanya, tanong ko siya, kung ano ba yung difference ng dalawa na yun. Ang sagot niya sa akin ito. Sabi niya dun sa ang knowledge daw, acquired through learning. So yung kaalaman na nakukuha sa pamamagitan ng pag-aaral. Yun yung sabi niya. Habang meron tayong mga pinag-aaral, ina-acquire natin yun na matutunan natin. So yung kaibahan naman ng wisdom, sabi niya doon, learn through experience. Ang karunungan ay natututunan sa pamamagitan ng karanasan. Yun yung sinabi niya.
Yung pagkakaiba ng knowledge at wisdom. So, sa pang-tatlo naman, yung una, yung knowledge, yung pangalawa, wisdom, pangatlo, yung medyo lumundag yung ko. Lumundag. Nawala yung mercy. Tama. Kala ko lumundag eh. Yung pala, yung pangatlo, mamaya na tayo dun sa mercy and grace. Yung pangatlo, yung faithfulness. Isang katangian din ng Diyos at meron din tayo, yung katapatan. Kaya sabi dito sa sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi niya doon, kaya't pakatandaan ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ang Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salin lahi. So, grabe, ang bigat ng Old Testament, no? Pagka sumunod ka, ipapadama niya yun sa loob, sa sanlibong salin lahi niya. At yung pagiging tapat niya, yung pangako niya, ginawa niya naman din talaga ito. Unang-una na dito, yung ginawa ng Panginoong Jesus, yung nangyari, yung pagkakapako ng Panginoon Jesus. Ito yung mga pangako niya, na ililigtas niya yung tayong lahat. Meron na tong propesiya sa Old Testament na magkakaroon ng pagliligtas sa isang katauhan. At nangyari nga yun. At yung sinasabi niya dito na tapat siya, na ipapakita naman ng Diyos yun sa atin. Kagaya nga ng ginawa kagaya ng nangyari sa Panginoong Jesus, ipinapakita nito yung katapatan ng Diyos dun sa mga pangako niya. At minsan, tayong tao, napapako yung pangako natin. Meron din tayo nito, nagiging faithful din tayo sa pwedeng sa partner natin, sa kapwa natin, nagiging tapat din tayo. Pero minsan, meron tayong pagkakaiba dun sa faithfulness ng Diyos at faithfulness natin. Kasi sa atin, nasisira natin yun. Pero ang Diyos, hindi niya nasisira yun. Talagang yung pangako niya yun. Tutuparin niya. Pero ang tao, minsan, nagkakaroon nito ng hindi natin ito natutupad. So yung ganung katangian, bagamat meron tayo ang problema, minsan nakokorap natin ito. Hindi natin natutupad. So yung pang-apat, yung goodness. Meron bang goodness ang tao? Parang pumasok lang sa isip ko eh. Meron ba tayong mabuti? Meron bang mabuti sa atin? Kung iisipan natin bilang dun sa pagkaunawa natin, isipin natin meron eh. Kasi hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman gumagawa ng ipinagbabawal sa batas. Gumagawa ka naman ng mabuti, tinutulungan mo yung kapwa mo. So meron din tayong kabutihan sa ating mga puso. Pero may naalala ko eh. Saang verse ba yun? Yung pagiging mabuti ng tao, bakit niya yung ginagawa? Para dun sa glory niya. Naalala ko yung conversation yun ni Sang ano yan? Wala siyang parang idea lang. So mapapansin naman natin yung ngayon nangyayari. For example na lang yung mga content creator. Gumagawa sila ng mabuti, hindi naman dahil kasi ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew, pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ng mabuti yung kanan or yung kaliwa, dapat hindi na malaman yung kabilang kamay. So yung paggawa nila ng mabuti, hindi naman para sa ikaka-glory ng Diyos eh. Para unang-una, para kumita sila, lumaki yung view, para yung pagtulong nila, minsan nagagamit yun. Nagagamit sa hindi magandang. Pero kung tutusin, ang gusto naman talaga ng Diyos, pag tumulong ka sa iyong kapwa, huwag mo nang sabihin pa sa iba.
Huwag mo nang ipakita pa. Ang tawag nila dyan is poverty porn. Yung, Yung tutulong ka para magkakuha ka ng pakinalan. Poverty porn, parang sinasamantala yung kahirapan ng tao. para lumaki yung view niya. Oo. Para kumita na rin siya kasi pag mas marami yung view, mas malaking kita eh. Mababawi din niya. So yung yung goodness, sabi dun sa sa unang Pedro chapter 2 verse 3, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nun ni Pedro. Sa panong paraan natin naranasan ito? Balik ulit tayo dun sa pagkapako ng Panginoong Hesus. Naranasan natin yun eh. Nalaman natin na sa kabila ng hindi tayo mabuti at hindi tayo kaibig-ibig, ginawa pa rin ng Diyos yung part niya, yung pangako niya. Naibigay yung bugtong niyang anak para sa pambayad sa kasalanan. So nagpapakita ito ng kabutihan ng ating Panginoon. So yung panglima, yung love. Ito yung pinaka-paborito, wala dito si Rod. Ayun, dumating. Sakto-sakto. So etong love, ito yung nung siya kasi ang nagturo nito sa youth eh. Diba, etong topic ng love, ito yung mas nabigyan ng mas malawak at mas paliwanag. Sabi sa unang 1, chapter 4 verse 8. Sabi nito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So anong ibig niyo sabihin doon? Yung pag-ibig ba na pag-ibig ng pagmamahal? Yung pag-ibig ba sa kapwa na kahit na ginawan ka ng hindi maganda pero iniibig mo pa rin siya? Pinakikitunguhan mo pa rin siya ng maayos. So ano ba yung tinutukoy dito na diyan? So ang Diyos, meron siya sa ating ibinigay na pag-ibig. Meron siyang pagmamahal na ibinigay sa atin. Sa kabila na hindi nga tayo kaibig-ibig. Na hindi naman talaga tayo karapat-dapat, pero pinakitaan pa rin tayo ng Diyos ng pagmamahal. Ibalik ulit natin dun sa cross, dun natin makikita yun. At yung sinasabi niya dito, na isa pang ng pag-ibig na ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Halimbawa na lang yung pag merong magkaparehong Kristiyano, pareho pa silang magkapatid, tapos magkaaway sila. Tapos sasabihin nila na kumikilala sila sa Diyos. Pero questionable kasi sabi dito ni John, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Pag hindi nila kayang magkasundong dalawa at hindi nila kayang mahalin yung isa't isa, hindi sila kumikilala sa Diyos. Kasi ang unang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Yun yung pangalawa sa pagkakahati eh. Yung 10 utos. Hindi yun madali. Mabigat yun kasi tatapakan yung pride mo nun eh. Talagang hindi siya madaling gawin. Mahirap siyang gawin, pero yung mga nakakagawa nito, sabi nga nun ni John, sila yung mga kumikilala. Kasi kinikilala nila kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos. Bagamat inis na nila, pero nagpipigil pa rin sila. Kasi ang pag-ibig ay isa rin sa pagpipigil sa sarili. Na sa kabila nung parang inis ka na, pero pinipigilan mo yung sarili mo na gumawa ng hindi maganda. So sabi nga doon, ang kumikilala, ang umiibig sa Diyos ay at ang kumikilala dito, yung tumutupad. Yung sinusunod niya kung ano yung inuutos sa kanya. Yun yung sabi dito ni Igan. So yung love, merong ipinakita sa atin ng Diyos na pagmamahal, meron din tayo nun. Pero sometimes, minsan, nababaliwala natin. Hindi natin na-i-apply ng maayos. May mga ganung mga pagkakataon. Depende dun sa emosyon natin. Nung oras na yun. Kung bakit natin minsan nakakalimutan, minsan hindi natin nagagawa. May mga ganung mga pagkakataon. So, ito yung pang-anim, yung mercy. Si Mercy at si Grace. So, yung una, yung pang-anim nga natin na katangian na meron ng Diyos at meron din tayo, yung mercy o yung kahabagan o yung habag.
Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 5 to 5 verse 4 to 5, sabi dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So napakaganda ng verse na binasa natin. Dahil doon sa kagandahang loob ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga ginagawa. Naligtas tayo dahil doon sa habag ng Diyos. Sabi nga dito, dahil sa kaganyang kagandahan. At punta naman tayo doon bago ko ipaliwanag yung difference ng mercy at grace. Dun, sa pang-pito muna tayo, sa grace, sabi doon. Sa Exodus chapter 3, chapter 33 verse 19. Sabi niya doon, makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So yung binabanggit niya dito na mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So kung magkakaroon tayo ng question doon, parang pag yung kakilala natin hindi kinahabagan ng Diyos. Meron ba tayong pagkakataon na dapat nating questionin yung ang pinakasagot doon wala tayong karapatan na questionin ko ano yung gusto ng Diyos. Buti nga mayroon pa siyang kinahabagan. Buti nga sa kabila ng marami tayong ginagawang pagkakamali, nahahabag pa rin siya at meron siyang kinakahabagan. So yung pagkakaiba or yung difference naman ng mercy at grace. Ito naman din yung sinabi nung gumawa ng outline. Sabi niya dun sa mercy, mercy is not receiving punishment or harm that you deserve. Ang awa ay hindi pagtanggap ng parusa o pinsala na nararapat sa iyo. Yun yung paliwanag niya. Sabi naman niya dun sa grace is receiving something you do not deserve. Yun daw yung grace. Sabi doon, ang biyaya ay pagtanggap sa isang bagay na hindi ka karapat dapat. Hindi tayo karapat dapat dun sa grasya ng Diyos. Pero binigyan niya tayo. Nahabag siya sa atin. Sa kabila ng hindi tayo karapat dapat dun. So yung pangwalo, yung holiness, isa sa mga katangian din ng Diyos, yung holiness. Sabi dun sa Isaiah chapter 6 verse 3, sabi niya doon, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. So kung titingnan natin tong holiness, paano naman tayo magkakaroon nito? Sa kabila ng makasalanan nga tayo na tanging ang Diyos lang ang meron. Paano tayo magkakaroon ng kabanalan na yung ipinasang katangian? Paano tayo nagkaroon nito? Na maging banal tayo sa harapan ng Diyos sa kabila na tayo'y makasalanan at minana natin yung kasalanan. Mula pa dun sa mga unang tao, minana natin sa kanila. Paano kaya tayo dito nagkaroon? Kagaya nga nung ginagawa ng karamihan na yung pagkapako ng Panginoong Jesucristo, yung paano ba ito ipapaliwanag? Yung pamumuhay na hindi natin kayang gawin, na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang gumawa. At yung paglinis sa atin, kung sino man yung may pananampalataya, sabi sa John 3:16 na sino mang maniniwala or sino mang magkakaroon ng pananampalataya, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung holiness na tinutukoy ko dito, tayo bilang tao ng makasalanan, nung napako sa krus ang Panginoong Hesus, at sino mang magkaroon ng pananampalataya dito, maniniwala, nahuhugasan.
nawawala. Sila yung mga tinatawag na mga santo. Yung mga taong tinatawag na santo, hindi yung namatay. Hindi yung mga namatay na pag namatay sila, tsaka pa lang sila magiging santo. Yung mga santo na tinutukoy dito, yung mga taong mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesus, humingi ng tawad at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila yung saint na tinutukoy ng Biblia. At kung bakit nagkaroon tayo ng kabanal-banal dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Bakit tayo nagkaroon? So yung pangsyam, yung righteousness, yung matuwid. Yung goodness tsaka yung righteous, parang meron silang pagkakapareho. Yung pagiging mabuti, pagiging matuwid. Sabi naman sa Isaiah chapter 45 verse 19, lahat ng salita ko'y sinabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim, hindi ko pinahihirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Akong si Yahweh, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. So yung sinasabi dito ni Isaiah, na sabi nga ni Yahweh, sabi ng ating Diyos, akong si Yahweh, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihayag ko kung ano ang tama. So makikita natin yun sa Biblia, kung ano yung tama or ano yung katotohanan, inihahayag niya. At sabi niya, hindi siya mahirap hanapin. Hindi rin siya natutulog. Natutulog ba ang Diyos? Hindi siya natutulog. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya kung anong mangyayari. Alam niya rin kung anong mangyayari sa hinaharap. At sabi nga doon, hindi niya inilihim kung ano ang katotohanan. Nakahayag ito. At yung pagiging matuwid o pagiging righteous, minsan nababali natin ito. Dahil doon nga sa pagiging corrupt, yung pagiging makasalanan natin, kung bakit natin ito nababali. Kung bakit natin ito na hindi minsan natin nagagawa, pero matuwid pa rin ang Diyos dahil sa bagamat hindi tayo karapat-dapat dun sa kanyang grasya, yung ipinamuhay ng Panginoong Hesus ng matuwid na pamumuhay, parang parang nailipat sa atin dahil dun sa ating mga pananampalataya. Kaya bakit meron din tayong righteousness? So paano ba natin ito may sasaformuhan? Sabi dun sa sa Timothy, may binanggit kasi sa Timothy. Kagabi ko lang din to na parang nang nasagi yung habang nagbubuklat ako. Nakita ko to na napakagandang halimbawa na binigay ni Paul kay Timothy. Sabi niya doon sa chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. So sabi doon sa righteousness, paano natin sasanayin ang ating mga sarili sa makadiyos na pamumuhay? Paano natin ito gagawin? Meron siyang unang binanggit na huwag natin pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mga walang halaga. Minsan may mga pagkakataon na habang nag-scroll tayo sa Facebook, na focus yung attention natin dito kasi naku-curious tayo. Kaya mas lalong napapahalaga natin na mas panoorin yun At minsan, sabi nga dito, paalala niya, yung curiosity kasi natin, yan yung magbibigay daan na mas lalo nating tatangkilikin yung mga napapanood natin. Sabi ko nga kanina, yung utak ng tao parang computer din. Kung ano yung in-install mo, yun ang pinaniniwalaan na belief nila Pag yung belief na yun, mahirap din tibagin sa kanila. Lalo, simula pagkabata, itinuturo na sa kanila. Maliban na lang kung kahabagan siya ng Diyos, magbabago yun. Mabubuksan yung blindness ng isang tao. Yung pagkabulag niya dahil sa kasalanan, nabubuksan yun. So mabalik tayo dito. Paano ba natin maipapamuhay yung magkaroon tayo ng makadiyos na pamumuhay? Nabanggit ko nga kanina, yung knowledge,
dapat may apply natin, wisdom, holiness, righteousness. Yung itong mga katangian na ito, kung nai-apply natin sa ating mga buhay, nagiging tapat tayo dun sa mga partner natin, nagiging tapat tayo dun sa mga kakilala natin. Sabi nga dun ni Paul, makakapamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. At maitutuwid natin yung mga mali nating mga desisyon sa buhay. Kasi yung ano ng tao, hindi naman biglaan yung nagbabago. Unti-unti, halos araw-araw, tinuturuan ka eh. Naaalala mo yung mga dating ginagawa mo na mali pala habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga yung isang nakausap ko eh, yung hindi siya nagbabasa ng Biblia eh, pero mahatin siya sa church eh. Malaking question yun. Na hindi yun tama. Kasi paano mo maipapamuhay yung matuwid na pamumuhay kung wala ka namang inaaral na pinagkukunan nito. Sabi nga nun, knowledge is power. sabi nga ni ano, kung wala tayong karunungan, wala tayong kaalaman or karunungan na pinag-aaralan, ano yung i-apply natin? Kung hindi natin ito pinag-aaralan, iniasan tabi lang natin. Na minsan bubuklatin natin, minsan hindi. Pag gusto ko lang, kasi kung magiging habit natin yung pagbabasa ng Bible, natural na lang yan sa katawan natin. Hindi na yan magiging mabigat. Kahit sabihin mo antok na antok ka pa, basta naging habit mo yan, babangon at babangon ka para lang magbasa ng Biblia. Parang may kulang lagi na hindi ka nakapagbasa. Kasi pansinin mo yung mga may habit ng reading, natural na lang sa kanila eh. Talagang magbabasa kahit sobrang daming ginagawa nila, magbabasa at magbabasa pa rin sila. Kasi natural na sa kanila yan. Parang yung ano na lang, yung mga taong mahilig silang makipag-social life. Natural na lang din sa kanila. Hindi katulad nung iba na hindi naman. Kasi naging habit na nila at hinahanap ng katawan. At ang pinakamatindi pa ditong example, yung sinasabi ng sa sigarilyo. Pag hindi daw nila yung magawa, para silang mamamatay. Hindi yung totoo. Kung bakit ganun yung pakiramdam nila, kasi hinahanap ng katawan nila. Yung katawan mismo nila, yung utak nila, ang nag-uudyok na kailangan mo yun. Inuudyokan sila nung nagiging alipin sila nito. Pero kung meron tayong pinag-aaralan na scripture, pinag-aaralan natin itong salita ng Diyos at nagiging habit natin ito, yung paggawa ng mabuti, paggawa ng matuwid na pamumuhay, makadiyos na pamumuhay, hindi ito magiging hindi tayo mahihirapan na gawin ito. Halimbawa na lang yung kinito ko dito dati, bagong Kristiyano ko nung uutusan ka ng amo mo or yung principal ng school na huwag kong sabihin na nandiyan siya kasi pag dumating yung maniningil ng bangko dun sa iniram niyang pera, huwag kong sabihin na nandun siya. Mabigat yun, mahirap yun. Samantalang ako yung nagbubukas ng gate, ako yung all around kasi ako dun sa school na yun. Lahat ginagawa ko dun So, abang pagtalikod niya, munta ako sa sentabi, sabi ko, Lord, ayoko itong gawin. Paano gagawin ko dito? Anong pipiliin ko na desisyon na sabihin ko ba na wala siya rito or tulungan mo ko, hindi ko alam kung paano ko magdidesisyon nung oras na yun. Maya pagkatapos ko manalangin, bumalik ulit yung principal. Sabi niya, kunin mo nga yung ano doon, yung pagkain natin, malapit na mag-alas 12. Kasi akong tagakuha dun sa bahay nila eh. Merong daanan dun sa likod, akong kukuha. Pagtalikod ko, pagpunta ko doon, biglang may nag-doorbell. Walang tao magbubukas. Siya yung nandun sa opisina, tapat niya yung opisina. Sakto siya yung nagbukas. At yung pinagbukasan niya ng gate, yung maniningil. So, yung mga ganung mga pagkakataon, minsan mahirap talaga siyang magdesisyon. Paano tayo mamumuhay na mayroong matuwid na pamumuhay na hindi tayo magsinungaling. Kailangan pa rin natin talagang hingin yung tulong ng Diyos kasi hindi natin yung kaya. Siya pa rin ang gumawa ng paraan.
Pinalis ako dun sa lugar para siya yung magbukas. So, yun yung mga kasagutan ng panalangin. Na kung gusto talaga nating maging matuwid at makapamuhay ng makadiyos na pamumuhay, kailangan nating manalangin at kailangan nating pag-aralan yung kanyang salita. Tayo pong lahat ay tumayo tayo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon. Paano kami makakapamuhay ng ayon sa iyong kalooban at ayon sa makadiyos na pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming maalala ang iyong pinag-uutos sa amin. At bigyan mo kami ng desire, Panginoon, na mas lalo pa namin pag-aralan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen.